Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Another day, another gala na naman po kami. Yes po. At syempre, sasamahan nyo kami. Diba? Clyde! Clyde, anak! Clyde! Clyde, say hi, anak! Clyde! Say hi! Hi! Yan. Ano yung saan tayo pupunta for today's video? Gagala na naman kami. Pero actually side trip na lang to kasi nagpunta na kami dun sa lakad talaga namin. So yung pag-inquire namin last time sa pag-aaral ng North Course, hindi kami natuloy. And now, ngayon nakapag-apply na kami. So madali lang, may pinilapan lang ako. Then magme-message lang sila. Sabi kasi interviewing daw ako. Ayan sila. So ngayon, ang side trip namin ay pupunta kami sa Gamle Bibru. Ano? Gamle Bibru. Hindi ko maintindihan. Gamle? Old Gamle? Town Center. Ano? Oh, the Old Town Bridge. Tingnan niya ang aking. Edit sa net. Sa wakas, sumakay din siya sa kanya stroller. May araw pero medyo malamig. Feeling ko mali pa rin yung outfit namin. Tinatawag na Archbishop's Palace. Grabe, look at the sky. So pretty, ang sarap tignan, so amazing talaga. Ang ganda talaga ng kulay niya, sobra. Nakaka-speechless, nakaka-amaze talaga. Amazing ka, Lord. Hi, Clyde. Do you want to, anak? Lang siya magala-gala. Oh, galing ah. Bell kanina. So yan, si Clyde. Ganyan si Clyde eh. Ayan. So, galing ulit kami kanina sa, box and flaring. So, nag-inquire na kami, pero not totally inquire kasi may pina-fill upan lang sila sa akin. Tapos, makaka-receive pa ako ng message para sa interview or doon ko ba siguro mas malalaman kung ano pa yung mga kailangan, kung ano yung pero sabi doon daw malalaman kung ano sa interview, kung anong level magsisimula. Siyempre, level 1. Wala pa man akong alam sa Norwegian. Pero nagka-try ako mag-study sa bahay. Baka galaw eh, no? Nakikisalian ako. Ang pogi naman. Oh, magda-dance mo yan, oh. Magda-dance. Dance. Digs. Wag ka na, wag na. So, tuwan-tuwa na naman ang bata kasi $1 million. Gala na naman siya. Ang daldal.
Ano sabi mo? So, mamaya pupunta kami dun sa ano naman. Anong dadaan sa tulay? Gomle Dibru. Huh? Ding Gomle Di Gomle? Dibru. Bibru. Oo. So, yun. Pupunta kami dun. Tara na doon anak, tara na. Punta na tayo doon. So, ngayon medyo malwan-alwan kasi kahit pa paano si Clyde nakikisama. Sumasakay-sakay siya sa stroller niya. So, hindi kami ganun super hirap. Unlike kahapon, lumabas din kami kahapon pero palpak yung lakad namin. So, hindi na rin kami nakapag-video. Kasi nga, ang hirap mag-video pag may kasamang bata. Pero yan. So, samahan nyo naman kami dun sa amin. Isa pang pupuntahan. Actually, dinaanan lang namin dun sandala. Pahinga-pahinga lang. So, itong Archbishop's Palace na to, it really reminds me of one of the tourist spot in Cebu, which is the Fort San Pedro. Because I've been there, so it gives me kind of same vibe ba, ganun. Bata, tulog ka na. Huwag mo nang labanan yung nararamdaman mo. Bakit? Sino ginagaya mo? Ano yun? Ha? Papakita ko sa inyo kung ano yung nakikita. So yun. Oh my goodness. Ang lakas na naman ang hangin. Hindi ko alam, kada lumalabas kami, lagi kami binabagyo. So, yun. Tingnan natin. Din daw. May bayad ba? So, yan. Para makapasok ka sa loob, may bayad. May ticket. At tapos, dan bibili. Diyan daw bibili. Nag-class tour sila, gano'n. Yung mga estudyante dito, nagka-class tour sila. So, yan. Nakikita niyo. Ano to? 1940, 1945. So pretty nila. So, ito yung sinaunang sementeryo daw. Ang gandang sementeryo, di ba? Parang park lang. Sabi ko kay Marvin, sino mga nakalibing dyan? Yung town center, Ay. Nakita mo yung mataas na yun. So, pag nanggaling ka dito at nilakad mo, ayun, yung nakikita nyo ba yun? Tingnan ko i-zoom. Try natin i-zoom. Yan, yung statwa na yan. Yan ang town. Pag nakita mo daw yan, town center na. Yung anak ko antok na ayaw pa matulog. Talaga naman, nilalabanan pa. So, medyo malamig. Malakas ang hangin ngayon. So, for the lakad and for the kwentuhan na naman kami ng aking lovey-dovey dito. And, yan, may sakaway pa nga ako sa inyo. Syempre, para di kayo ma-OP. OP! Tingnan nyo naman ang mag-ama ko. So, nilalamig ata si Clyde, umaandar na siya mag-isa. Lalagyan namin siya ng cover. Kasi,
Medyo malakas yung hangin. Pero naka-jacket naman siya. Long sleeve siya sa loob. Pero, tinan yung ginagawa. Inaantok na yan eh. Nagpapabebe lang. Clyde. Papogi nga ang anak ko. Papogi. Abang pogi. Clyde. Papogi nga ang anak ko. Patingin nga. Patingin nga ng pogi. Abang pogi. Well, alam niya talaga kung ano yung ibig sabihin ng pogi. Wow! So, ayan na! Para hindi ka lamigin! Ayan, ayaw niya yung ganyan. Yung feeling niya, bilanggo siya. Medyo itaas mo kaya, Nana, para malaki. Ayan, no? Malaki yung butas para... hindi na. Sige na. Wala na. Wala na. Ayan. At sinumpong na nga po siya. Life with a toddler. Life with a toddler. Toddlersaurus Rex. Alam nyo ba yung mga bata dito pag nakasakay sa ganyan tahimik lang? Si Clyde lang ata yung ganyang bata dito, nakakaloka. Pero okay na siya na ganyan. Alam nyo ba last day, kahapon isang araw, si Clyde pagising niya hindi siya okay. Talagang sabi niya, ouchie, ouchie. Tapos tinuturo niya lang yung kanya. Yun, tapos nanlalambot na din siya. Akala ko madadaling ko siya sa hospital kasi first time in my life na nangyari yun sa kanya. Na hindi siya hyper, hindi siya makulit. Pero yun, so, nasa work si Marvin noon, Sunday yun eh. Tapos ang ginawa ko, hindi na talaga ako mapakali. Tinawagan ko na si Marvin kasi nga nag-worry na talaga ako kasi parang nanlalambot na tapos medyo maputla. Sabi ko baka dali namin sa hospital. So ang dada namin umuwi naman din agad. Tapos nung time na yon nakatulog na din naman si Clyde. Pagising niya bigla nakita niya si Marvin tapos parang ang sigla niya ulit. Parang binigyan niya lang ng rason yung tatay niya umuwi. Pero nung mga nakipaglaro siya sa tatay niya tapos after na ilang lang sumama na naman ulit yung pakiramdam niya. So, tinignan namin siya magdamag kung ganun pa din. Pero bandang madaling araw, yun, nagkain-kain na siya kung ano-ano ng kinain niya. Kasi kinain na siya, wala siyang gana kumain nung nakaraan. So, kung ano-ano lang kinain niya, kumain na ulit siya. Tapos, naging makulit na ulit, hyper na ulit. Okay na, so praise God. Kaya sabi ko nga talaga, okay lang na tawag ng dada na makulit, na hyper, basta wala lang sakit. So, lumayas na kami doon kasi masyadong mahangin. Babalik na lang siguro kami sa summer. Diyos ko, ang anak ko din. Yan. Anak-anak ka kasi, dada eh. Anak-anak ka kasi. Gusto ko eh.
Tumutubo na yung flower, ha. Ano nga sa grade? Para pa naman. Flower. Hindi siya magtutulak ko. Anak ko? Oh. Anak ko? Anak ko? Ano yun? Anak ko? Flower! Hindi ka pwede magtulak. Vacancy of flower! Alin? Hindi. Anong gusto ng bebe? Inaantok ka na? Antok ka na? Okay. Anong gagawin? Buhat na lang ni Mami. At dahil super sumpong na nga ang aming batuta, sabi ko kay Dada ay humanap kami ng pwesto na pwede ko siyang i-breastfeed. So, ayun, napunta kami dun sa ilalim ng tulay. So, upo-upo muna kami dito at talaga namang pahirapan pa ako. Hindi nga pwede mag-swimming. Magsiswimming tayo pag summer na, magsiswimming na. Grabe na talaga si Clyde ngayon. Kung ano talaga yung gusto niya, yun talaga yung ipipilit niya. Sobrang hirap niyang patahanin, sobrang hirap niyang pakalmahin. Kailangan talaga lagi kang may baong mahabang pasensya. Ganito kami lagi pag lumalabas, kaya sa totoo lang minsan, parang ayoko na lang lumabas ng bahay kasi laging ganito yung kinahihinatnan namin. At matapos ko ngang mapakalma si Clyde, umalis na kami dun sa ilalim ng tulay at napadaan kami dito sa bibliothèque. So ito ay library dito. At isang malaking pagkakamali nga po na pumasok kami dito dahil napakaingay ni Clyde. So, bakit nga ba kami nandito? Kasi po ang aming dada ay naiihina. So, naghanap lang siya ng CR dito. So, habang naghihintay kami, pinasok ko muna siya dito. So, parang pangbata naman tong lugar na to. Pero, super ingay ni Clyde, nakakahiya. Kaya yan, nilibang-libang ko muna siya. Kasi wala naman akong choice kung hindi libangin talaga siya para wag siyang mag-ingay. Dinosaur! Dinosaur! Oh, my dinosaur! At nakaalis na nga po kami doon sa library and sa wakas ay nakatulog na rin ang aking batuting. So napunta kami ngayon sa Torge or yung mall nila dito. So may hinahantay kami ni Marvin. So habang naghahantay kami, nagkukwentuhan kami about life. Bumili ng bagong SIM card si Marvin. Tapos nabayad siya ng 1 krone. Yung binayad niyang 1 krone, ito ang kapalit. Sana yung lana. Tanan! Last time, ako, speaker. Ngayon siya, AirPods. Skrevet av at det på en måte er takk til pengene i forstand at det her er jo ikke noe som står på plikta. Så ikke betaler bare så bort da. Den kommer til å bli helt av systemet, men den kommer aldri til å fotfølge deg på noe som helst vis. Okay. Hi guys! Welcome to our vlog. Paglitang ano lang, mag-floor lang. Tanan! Dito kami lagi nabili sa normal kasi mura dyan. Ay, hindi naman mura. Mahal pa din. Pero mas mura sa compared sa ano. Yan ka? Yep. Tayo daw. Yok! Kadiri si Dodo. Natatay daw. Wala.
Ayun. So, napakabait talaga ni Lord kasi nga, 'di ba? Si Marvin, yung dati niyang SIM card na gamit is ang nanay. Sa nanay pa, parang under lang siya ng nanay. So, ngayon, nung nawala ang nanay, nagagamit niya pa din yun. And not until na nung dumating kami. Tapos, bigla na lang siya nawala ng bigla na lang siyang nawala ng data, hindi na lang matawagan yung number niya, ganyan. Tapos, walang dumadating na bill sa kanya. So, sabi ko sa kanya, ayusin niya na kasi nga, baka mamaya, kahahantay niya ng faktura or yung bill ba, yung receipt, something like that, is, baka lumaki ng lumaki. Kasi nga, syempre, pag hindi nababayadan siya sa tamang time, so, pwedeng lumaki yung ano. So, yun, ngayon, pinaayos ko sa kanya. Ano naman, may tama, nandito kasi ako sa ano. Okay naman, ngayon, sabi nung manager doon, yung nakita nyo kanina dyan sa video, sabi nun is, advice niya si Marvin na bumili na lang ng bagong SIM. Kasi dito, yung SIM is, may pangalan talaga. So, kumbaga, ako, yung number ko na yun, lahat din, nandun information ko, yung DUF number ko, ganun din sa kanila, yung national ID, national number nila. So, yung ginawa niya, bumili na lang siya ng bagong SIM, and pag bumili ka ng bagong SIM, parang meron silang pa-welcome na so, 1 crew na lang yung babayaran mo, makakuha ka AirPods. Ako naman, last time nakuha ko speaker. Tapos, pinaghantayin niya lang kami, sandali, parang 15 minutes lang. Pagbalik namin, sinabi niya na no need na intindihin yung last bill na hindi nabayaran ni Marvin kasi okay na yon since wala na nga daw ang nanay, parang patay na. So, parang no problem na daw, wala nang babayadan si Marvin. So, yun. Kumbaga, kasi din yun. Alam ko yung binabayaran ni Marvin sa data niya, sa load niya is nasa 7 to 800 krone din. So, syempre, ang laking tipid na din kahit pa paano na hindi na pinababayadan kay Marvin. So, yun, praise God, thank you Lord. And medyo magaganda magaganda din naman yung mga lakad namin ngayon. So, pinakuha ko na siya ng SIM niya kasi anytime soon, mag-message din sa akin yung Boxen Flaring para sa schedule ko yung anong interview para sa pagpasok ko ng pag-aral ko ng nurse course. So, yun, kailangan ko na yung SIM ko. Kaya siya, kailangan yun. Hindi siya pwede nang walang SIM. Kasi nga, kung wala siyang SIM, wala siyang data, syempre, pumapasok siya sa work, mahirap naman yung gano'n. So, yun. Ngayon, inaantay ko siya kasi nandito kami sa... Nasaan kami? Nasa may CR kami. Nasa CR ako kasi tinawag siya ng kalikasan. So, waiting ako sa kanya dito. Then, after ito, uwi na rin kami. Kaya na ang... Sumakses! Sinong kausap mo? Inig ka sa loob. Siyempre, kausap ko sila. Ay! Parang bola ng mga tao. Hindi mo talaga maawari ang panahon. Kanina ang araw, tas biglang ang lakas ng ulan, tas yan. Ngayon na araw na naman. Oh. Buti na lang itong stroller na to ang dinala namin. Safe ang aming batuta. Ha? Sa buhay na lang, mas mabilis. Ay, oo nga pala. Kasi sira yung kalsada ng subway. Sira yung railing ng subway. So, ibabas kami tapos nililipat na subway kaya
Better talaga ang bus lang. At ang bus at subway nga po ay may sariling pwesto ang stroller ng mga bata. Kaya sorry po ate kung ikaw ay napalayas. Well, in fairness, improving na yung nakikita ko ngayon. Unlike dati na pag lumalabas kami, puro white lang yung nakikita ko. Pero ngayon, may green na and may mga flower na tumutubo. So pretty. Medyo may pagka-abnormal lang din talaga yung panahon kasi hindi mo alam kung araw ba o uulan talaga. But good thing is, hindi na naman nag-i-snow. Favorite spot ni Clyde. Pakinggan niyo siya. Hey! 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 So, ngayon, pag-uwi namin ng bahay, kami ni Clyde na lang. Kasi, kami ni Clyde ay magpapahinga lang kasi si Dada na kami na magluluto ngayon. Oh. Siya ang nakatoka. Pahinga ko daw kasi. Ay! Today's menu is fish balls in white sauce. Fiskebolle i vitsaus. Then, gusto niyo ba makitang luto sa Say please no. Say no. Say no. Ano, Dada? Gusto mo ba? No. Bakit no? Yo. Next time. Next time. Hiya ko eh. Hiya po ito. No? No? Malapit na kami sa bahay. So, since ayaw naman yung binibidyo kanyang pagluluto, Next we time. will end our video for this day. Sana na-enjoy kayo. Kahit hindi namin alam kung meron ba kami ka-enjoy na nakuhang mga video. So, yun. If you like our video and if you love our video, please consider to subscribe to our YouTube channel, Pinoy Fam in Norway. Sabi mo na, Pinoy Fam in Norway. And also, we do have FB page, Pinoy Fam in Norway also. Please like, share, comment. Thank you for watching. Bye. Bye-bye! Say bye, anak. Bye! Flying kiss.